Uy, magbabagong taon na. Paalaala ko lamang po sa inyo, huwag magpapaputok sa loob. Pwede naman sa labas, pero please, be safe. Narito po ang ilang mga bagay kasi na po pwede mangyari kung kayo ay magpapaputok. Game? G. Maya-maya lamang ay siguradong putukan na naman. Nakasanayan na natin ito bilang tradisyon sa pagsalubong ng bagong taon. Sabi nga nila, bilang pantaboy daw ng malas at para sa pagsisimula ng panibagong bukas. Pero sana po maitaboy talaga ang malas, huwag maging malasin na maaapektuhan kayo ng firecracker injuries. Kasi una, pwedeng masunog ang inyong mga kamay. Napakarami nangyari na ganyan sa emergency room lalo na nung duty pa ako. Although sa mga nakalipas na taon, relatively nababawasan naman ito. Pero may mga nangyayari pa rin talaga na nasusunugan ng kamay at napuputukan ng mga paputok ang kanilang mga kamay. Okay lang sana kung minor burn cases lamang, pero yung iba, lumalaylay talaga yung daliri at kinakailangang operahan. Buti kung may babalik pa. Pero kung hindi, nako, baka harapin po ninyo ang bagong taon na maninibago kayong wala na kayong isa o higit pang mga daliri. Medyo matagal-tagal ang rehab niyan. Pangalawa, eye injuries. Bilang ang clinic po namin sa bahay ay mayroong ophthalmology arm, madalas din po kami napupunta ng mga nasasaboy ng pulbura sa mata o di naman kaya yung iba napuputukan sa mismong mata nila dahil masyado silang malapit sa puputok na bigla ang pumuputok. Kaya again, ingat-ingat po sa mga bumibili ng mga fountain, mga quitties, pati na rin po yung mga watusi. Naku, madalas-dalas din yung nakikita namin dito. Pangatlo, facial injuries. Kung hindi naman sa mata nakasentro ang injury po, pwedeng sa mukha mismo tumama ang puputok. Pwede po nasusunog ang mga mukha nila dahil sa mga umaapoy na puputok o di naman kaya, pwede rin pong dahil napuputukan, depende po sa lakas nito, pwede pong magkaroon ng damage sa facial tissues at pati din sa mga bones. Ayaw naman siguro natin naharapin ninyo ang bagong taon na mayroong bagong sira ang mukha ninyo, di ba? At panghuli na, hearing loss. Ito medyo warning talaga sa inyo, although hindi nyo siguro medyo napapansin ito, pero may mga tao na expose kasi sa sobrang malalakas na tunog at sa mga panahong ganito, nagdudulot yan ng hearing loss. Pwede pong temporary lamang pero pwede rin pong permanente. Yung isang puputok, 3 feet away pwede pong mag-measure ng 150 decibels. At alam nyo ba, kung ilang decibels lamang po pwedeng magdulot ng damage sa hearing? 85 decibels lamang. Kaya kung ganyan, 3 feet away, 150 decibels na, pwede po talagang magdulot ng pananakit ng tenga at pag-ugong na rin ito. Ang pinaka-first aid ninyo dito, umiwas po kayo sa malakas na tunog, pero kung nakakaranas kayo ng pananakit ng tenga, pag-ugong o pag-iging matapos ma-expose sa mga malalakas na tunog ng paputok, pumunta na agad kayo sa pinakamalapit na doktor. Pwedeng ENT, pwedeng family med para ma-screen kayo for hearing loss. Don't worry, kung bukas, January 1, kayo magpapatingin, mayroong mga doktor na nagpapasalta sa kanilang mga klinika pagpasok ng taon. Kaugalian niyan, kaya pwede po kayo pumunta. Sabi po sa mga tagalipa, pwede po kayo pumunta sa clinic namin sa Makalintal Medical and Wellness Clinic. Malapit lamang po kami sa PLDT at pwede po kayong pumunta kung kinakailangan ninyo ng konsulta. At paano? Sana po ay magkita-kita pa rin tayo sa mga susunod na araw na buo ang ating mga katawan at ang ating mga senses. Makikishare na rin po dito sa inyo mga kaibigan kung kayo po ay may natutunan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you again next year. Ingat!